Sawang-sawa na akong marinig yung kasalanan niyang pakikiapid. Kaya pag narinig ko pa yan sa confession uli, magre-resign ako sa parokyang ito. Eh, mahal na mahal ng mga parishioners yung pare. Kaya ang ginawa nila, nag-isip sila ng paraan para hindi na masabi yung kasalanan iyon. Kaya nagkasundo ang mga tao na sasabihin na lang nila, imbis na nakiapid, sabi, nahulog sa tulay. So nagkasundo ang lahat at pag nagkukumpisal kay Father, yun ang nga sinasabi, Father, ako po'y nahulog sa tulay. Natuwa naman ang pare dahil hindi nila naririnig yung salitang nakiapid. Lumipas ang panahon, nagtagal ang pare, tumanda hanggat namatay. May pumalit sa kanyang bagong pare na hindi alam ang kasundukan sa baryo. Kaya ang nangyari, nung may nangumpisa sa pare, sinabi ng isa, ako po ay nahulog sa tulay. Sabi ng pare, hindi naman masyadong masama yung mahulog sa tulay, pero mag-iingat ka na lang sa susunod. May nangumpisa na naman, ganun na naman ang sinabi, ako po ay nahulog sa tulay, Father. Naku, medyo mapanganib pala yung tulay na yan. Nabahala ang pare, kaya ang ginawa niya, nagpunta kay Mayor. Galit na galit ang pare. Mayor, anong ginagawa mo? Paupo-upo ka lang dyan. Samantalang sa amin, marami nang napapahamak at nahuhulog sa tulay. Wala kang ginagawa. Natawa ang Mayor. At ano naman ang itinatawa-tawa mo dyan, Mayor? Baka akala mo, nung isang linggo, 3 beses nahulog ang misis mo sa tulay. Alam mo kapatid, malalaman mo naman yung walang unawa eh. Pag nalaman mo yung walang unawa, malalaman mo yung may unawa. 1:7 ng Timoteo. Na nagsisipag na sang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas, kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ayon, merong nagnanasa na maging guro ng kautusan ng Diyos. Gusto nila magturo sila sa tao ng kautusan. Pero sabi ni Pablo, hindi nila natatalastas. Yung natatalastas, ibig sabihin nun, nauunawa. Hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. Tinan mo nga yun, ang paradox, nagsasalita, pinapatunayan ng isang bagay, pero hindi pala naman niya naiintindihan yung pinapatunayan niya at saka yung sinasalita niya. Yun ang katuparan nung sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Hindi nila natatalastas ang kanilang sinasabi kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ang ginagawa mo, hindi mo iniintindi eh. Merong tao, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Gaya ng turo na yon. Ngayon, paano mo naman malalaman yung nakakaunawa? Alin ba ang nauunawa niya? Kasi, kung kailangan ng pagkaunawa, alin ang mauunawa mo? Halimbawa ako, nangangaral ako. Alin ba dapat kong maunawa? Mangangaral ako eh. Dapat ang maunawa ko, aral. No? Sa Isayas, ganito ang ating mababasa. Ang dapat na maunawa, aral. 29:24. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ayon, ang dapat maunawa yung aral ng Diyos. Paano mo ngayon malalaman kung ang isang mangangaral may unawa? Di alam niya yung aral ng Diyos. Sabi ng hula kasi, namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Ang mapag-upasala, matututo ng aral. Yun ang dapat maunawaan, ang aral ng Diyos. Ang mangangaral, dapat nauunawaan niya yung aral na kanyang iniaaral. Alam mo, marami ngayong mangangaral, di niya naiintindihan yung inaaral niya eh. Alam mo kung bakit, kapatid na JB? Basahin natin ang 2:20 ng Roma. Tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya, ay nangangalon niya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan, ay nanakawan mo ang mga templo? Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Maliwanag na mayroong mga mangaral, hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya, nangangaral siya halimbawa, hindi niya naunawaan. Bakit? Ang pruweba siya mismo eh. Hindi niya alam yung sinasabi niya, hindi alam yung kanya ipinangangaral. Bakit? Nagtuturo ka sa iba, hindi mo naman tinuturuan ang sarili mo. Nagsasabi ka sa tao, wag mangangalon niya, nangangalon niya ka. Ikaw na nagsasabing wag magnanakaw, nagnanakaw ka. Yun ang mga hindi nakakaunawa, kapatid. Ang mauunawa kasing dapat maunawa yung aral. Kaya ang sabi ng Diyos sa 3:13 ng Kawikaan, pakinggan mo. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sabi ng Diyos, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Alin ang mauunawaan mo? Di yung salita ng Diyos, yung aral, yung karunungan ng Diyos. Yan kasing nasa Biblia, karunungan ng Diyos ang tawag dyan eh.
that is the wisdom of God, yun ang dapat maunawa, pangunahin na ng isang mangangaral. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ngayon, ang utos ng Diyos sa isang mangangaral, ang karunungan niya, yun ang pinakapangulong bagay. Hindi karunungan ng mundo yan, ha? Hindi karunungan ng sanlibutan, magkaiba yun eh. Ang kailangang matutunan ng mangaral, maunawa, yung karunungan ng Diyos. Yun ang nangyari sa mga apostol eh. 2:6 ng unang Korinto. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Magkaiba yung karunungan ng sanlibutan na uuwi lang sa wala, kaysa dun sa karunungang itinuturo ng mga apostol. Sabi niya, nagsasalita kami, sabi ng mga apostol, ng karunungan. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan, nauuwi lang yan sa wala eh. Pero ang sinasalita nila, yung karunungan ng Diyos. Yun ang kanilang naunawa, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos. Dapat alam ng mangangaral yun. Alam niya na bawal ang mandaya. Alam niya bawal mang agrabyado. Alam niya na ang karunungan ng Diyos ay dapat tapat, hindi manluloko. Basahin natin ang 3:17 ng Santiago. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Yung karunungang buhat sa itaas, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos, unang-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, walang plastikan. Ang mangangaral na meron niyang karunungan na yan, makakaunawa siya ng salita ng Diyos sa Biblia. Doon mo malalaman kung ang mangangaral may unawa, alam niya yung aral. Parang mag-isip ka, no? May mangangaral ngayon, hindi alam ang Biblia eh. Magsasalita, 1 oras eh, hindi nagbabasa ng Biblia eh. Dapat ang ministro, nagbubuka ng bibig na may karunungan, yung aral. Pagka binuka mo yung bibig mo, may karunungan, may aral, ibig sabihin, babasahin mo sa Biblia. Kasi nasa Biblia yung karunungan ng Diyos eh. Pag ang mangangaral, nagdadadalda lang, hindi nagbabasa ng talata, hindi nakakaunawa yon.